Sa araw po na ito ay ating makakausap at makakapanayam ang nooy dating estudyante ng University of the Philippines na nag-NPA sa Mindoro Island na kalaunan po ay sumuko sa pamahalaan ngayon. Ang atin pong bisita sa araw na ito, walang iba kung hindi si Ka Jove. Noong una, nagsimula ako bilang aktivista eh. Tapos isa akong student leader. Tapos yung mga nararanasan ng bansa natin, mga problema, krisis, yan yung motivation ko para kumilos. Tapos sa proseso ng Paikibaka, tapos nadagdagan pa ng mga pang-personal na mga karanasan, mas kumbaga umuunlad yung pagiging radicalized sa punto na yung isang extreme na hakbangin ay katanggap-tanggap sa akin noong mga panahon na yun. Oo. Kaya nung panahon na nakakilala ako ng nagre-recruit para sa Armado Paikibaka, tinanggap ko. Kasi siya eh, kumbaga acceptable siya para sa akin eh. Ano nga yun eh, bago ko pumasok sa Armado Paikibaka, bilang aktivista, may handa na ako ng mga gamit. Pero nung panahon na pumasok ako, hindi ko nadala yun. Ay, hindi mo nadala? So, kaya wala akong gamit nung pumasok ako. Kasi talagang lang. Sino nabigay sa'yo ng mga gamit? Ako, nag-ipon ako ng gamit. Bag, damit. Yun. So, yung mahirap na parte ng buhay ng isang NPA, siyempre, laging nasa utak mo yung pangamba. Yung panganib na, halimbawa, ngayong gabi, wala kang kasiguraduhan na hindi ka mapapalaban sa madaling araw. O kaya pwede ka mabomba, ganyan. Kaya yung pang-araw-araw mo, na yun yung inisip mo, that in itself, mahirap yun eh. Tapos, yung araw-araw, inahanda mo yung sarili mo sa isang tinatawag na war footing. Gigising ka, babangon ka ng maaga, ililigpitin mo yung pinagtulugan mo, tapos constant effort na naka-pack up ka. Kapag may kailangan ka, kunin mo sa loob ng bag mo. Hindi pwede pagkatapos mo kunin, nakakalat yung gamit mo. Diba? Tapos, kapag halimbawa, yung dudumi ka, punta ka sa masukal na hindi pwedeng ka lang eh, magpaparaos ka lang para i-relieve mo yung sarili mo eh. Kailangan talagang matalas yung pakiramdam mo na baka may kaaway diyan sa yes. Sa so, alerto ka always. Alerto ka parati. Kakain ka, hindi ka dapat kumbaga hindi pwedeng nakababa yung alerto mo. Hindi ka pwedeng, yun yung mahirap na bahagi sa pagiging NPA kasi kalaban mo gobyerno eh. Yes. Napaka lakas ng kalaban mo. Parang kukumpara mo yung sarili mo sa kalaban mo. Talagang halos imposible. Correct. Sila maraming armaments, kayo walang ganon. Yun nga. Kaya patibayan ba ng loob? Tapos pero habang tumatagal, masasanay ka sa ganong buhay, parang ipapaubaya mo na lang din sa kung oras ko na. Hindi mo pwedeng ipaubaya sa Diyos kasi walang Diyos. Yan, walang. Diba? Kung maniniwala ka man sa Diyos, sa'yo lang yun. Tago mo lang yun kasi... Hindi pwedeng ideklara. Oo. Pwede may deklara, pero wala kang kasama doon. Sa'yo lang yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, ikaw lang yan. Kung dadasal ka, magdasal ka ng sarili mo. Kasi walang relihiyon ng NPA. Oo nga. Ang nagkaroon ako ng ng pag-asa eh. Nakilala ko yung mga kaaway ko dati.
Dapat kumbaga pala kilalanin talaga ang kaaway no, para maiba yung perspektibo natin. Okay. Hindi sila yung verdugo na mga demonyo na tulad ng kung ano yung dinoktrina sa amin eh. Okay. Kung paano ko sila titignan dati. Hindi. Kumbaga, sabi nga ng mga commander dito, parehas naman tayo ng gusto nagkaiba lang ng pamamaraan sa kanang ideolohiya. Oo. Tapos, sila mismo nagsabi sa akin na, kung ano yung advocacy mo, ituloy mo pa rin. Wag ka lang humawak ng armas. Yun lang. Huwag ka lang pumatay ng tao. Kasi lahat naman tayo, kahit sila rin, gusto rin nila ng kumbaga, magbago rin yung bansa natin for the better. Kung kumbaga, nirespeto rin nila kami bilang kung ano yung advocacy. Ang problema lang, syempre, armadong paikibaka, malungkot na kwento, nagbabarilan, nagpapatayan, kasi magkaiba ng paniniwala. Which is ayaw nila. Ang isang bagay kasi, na dapat maintindihan ng mga tao, sa mga tao na nakaranas ng digmaan, yung mga tao nakaranas ng digmaan, sila yung ayaw ng digmaan. Yes. Pansinin mo, yung mga tao na gustong nagsasabi na Digma. Digma, na yan, patay na sila lahat. Oo. Ubusin na yan sila lahat kasi yung iba yung paniniwala. Sila yung walang karanasan sa labanan. Kumbaga, ang mga sundalo, batay sa ngayon nakilala ko na sila yung may malaking pagrespeto at pagtingin na sagrado ang buhay. Kasi, sila nakikipagdigmaan sila eh. Wow. Yun yung isang bagay na kinahangaan ko rin. Tapos, yun. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOCuers, sa panonood ninyo sa buhay ni Ka Jove. Naway meron pa kayong napulot na aral sa kanyang mga isinalaysay sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na kabataan. Maging gabay sana po ang buhay ni Ka Jove sa inyong mga tatahaking landas, lalong-lalo na kung kayo ay nasa mga universidad ng ating Republika ng Pilipinas.